bawat hakbang ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Hey, God's morning po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Thursday. At ngayon po ay July 30, 2026. At ngayon po sa ating pagpapatuloy na ating pag-aaral mula po dito sa ating pagtalakay ng talatang ito, no? Mula po sa Proverbs chapter 18 verse 21, no? Ay muli tayo ay pag-usapan natin ito, no? Ano ba natin ginagamit ang salita, no? At sa ating pong pagtalakay nito mula po sa Proverbs 18 verse 21 ay pamagatan po natin itong what you speak is what you reap, no? At ngayon po ay sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay muli sasama ng ating partner para sa pagbabasa ng talata at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Kawikaan 18 verse 21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong talata na aming pag-aaralan ngayong umaga. Samahan mo po kami, Panginoon, at turuan niyo po kami na maging maingat sa aming mga salita. Ilayo niyo po kami sa pananalita na nakakasakit, nakakasira o walang kabuluhan. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagkalinga at bibig na laging handang magbigay ng pag-asa at pagpapala sa aming kapwa. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming pag-aaralan na ito, nawa aming maisapamuhay at maisapuso ang aming pag-aaralang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. No? Sa kagalakan muli, no? Sabi dito sa Amplified Version, death and life are in the power of the tongue. And those who love it and indulge it will eat its fruit and bear the consequences of their words. No? Napaka lalim, no? At napaka, sabi nga ay talaga mapag-iisipan natin. No? Ito pong talatang ito ay isinulat ni Haring Solomon na sabi nga po ay pinagkalooban ng ating Panginoon Diyos ng pinakamalalim na karunungan o wisdom. No? Hindi po ito simpleng kasabihan lamang. Ito po ay batas ng Diyos na itinatag ayon sa kung paano, no, kung paano ng Diyos nilikha ang tao. Bilang mga alagad ng ating Panginoon Kristo, ang ating bibig ay hindi lamang bahagi ng katawan. Ito po ay instrumentong ipinagkatiwala sa atin upang magdala ng kanyang katotohanan at kapangyarihan. Dito po sa ating talatang ito, no, ang power, no, o sa Hebrew word po yan ay yad, no, na ibig sabihin ay kamay o kapangyarihan, no, kapangyarihang maghawak, magpasya at magdala, no. Ibig sabihin po nito, ang salita ay hindi lang lumalabas, ito ay kumikilos at nagbubunga, no. Yan po yung sinasabing power, no, dito, no. At ang tongue naman ay sa Hebrew word ay lashon, no. Hindi lang ito ang laman sa loob ng bibig. Ibig sabihin po nito, ito ay tumutukoy sa buong mensahe, pananalita,
at maging ang nasa puso, no, na lumalabas sa ating mga kilos, no. Ito sa ating talatang ito, nabanggit din po yung eat its fruits, no. Maaring kainin niya ang kanyang sariling bunga, no. Eat its fruit, no, o kinakain ang bungang ito. Ano ba ito? Ito po yung bawat salita na sabi nga ay parang butong itinatanim. Sabi nga po, darating ang panahon na ikaw mismo ang aanin nito. Kaya nga po, eat its fruit, no? Dahil kung ano yung itinanim mo, siya rin ang aanin mo. Mabuting bunga man ito o mapait na kahinatnan. Okay? Ano nga po ba ang sinasabi ng ating scripture for today? Ito po ay hindi lamang isang simpleng paalala. Ito po ay katotohanan ng itinatag ng ating Panginoon Diyos mismo. Ang ating mga salita ay hindi lamang tugon na lumalabas sa ating mga bibig. Ito po ay may tunay na bigat, kapangyarihan, at tiyak na magbubunga balang araw. Sinasabi nga po nito na ang bawat salitang lumalabas ay nagbubukas o pwedeng magsarado ng pinto. Maaari po itong maging daan upang kumilos ang ating Panginoon Diyos, at maaari din po itong magdala ng pagpapala o kaya naman ay magbukas ng daan para sa problema, takot, at kawalan ng pag-asa. Kaya nga po, napakalaga ng ating mga sinasabi. Kung ano ang patuloy nating sinasabi tungkol sa ating mga sarili, sa ating sitwasyon, o sa ating mga kinabukasan, yun din po ang dahan-dahang, sabi nga ay, dahan-dahan nating paniniwalaan. At yun din, ang sabi nga ay, madalas nating nagiging karanasan. Sabi nga din po, ito ay sumusunod sa matatag na batas ng Diyos. Kung ano ang itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya nga, sabi doon sa ng ating Panginoon Kristo, Matthew 12 verse 37. Matthew 12 verse 37. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Yan, no? Yun po yun. For by your words you will be justified and acquitted, and by your words you will be condemned and sentenced. Excuse me po. Ibig sabihin po nito, ano man ang iyong sinasabi ay nagpapakita kung gaano ka katatag, nakatinig sa katotohanan ng Diyos, o kung ikaw ay nadadala pa rin ng iyong sariling takot at pagdududa. Kaya nga, malinaw po dito kung ano talaga ang mensahe ng Diyos. Ano po yon? Alisin natin ang mga maling akala na madalas nating pinaniniwalaan na pumipigil sa atin, at upang makita natin ang tunay na kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. At yan po ay sa pamamagitan, ano nga ba yung sinasabi mo? Kaya nga, makikilala natin ang bunga ng isang tao sa kanyang sinasabi. Minsan, di ba, sa buhay natin, nasasabi natin na wala namang epekto yung sinasabi natin. Salita lang naman yan. No? Dati, no, nung di pa tayo mananampalataya. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, ayon mismo sa salita ng Diyos, walang salitang walang epekto. Bawat isa ay may bigat, may direksyon, at laging may kaakibat na resulta. Mabuti man ito o hindi. Kung ganon, puro magandang salita na lang, kahit hindi totoo, para maging maayos ang lahat. Oops, sandali. Tandaan po natin, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pilit na pagpapaganda ng kwento o pagsasabi ng bagay na hindi naman tugma
sa katotohanan. Ito po ay matatagpuan kapag sumasang-ayon at nagsasalita tayo kung ano mismo ang sinasabi ng Diyos na totoo tungkol sa atin. Kaya nga kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, kung tayo ay nag-aaral ng Biblia, naiintindihan natin yung ating mga salita, napipili natin kung ano yung ating mga salita at naiuugnay natin ito sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kristiyano na naman ako kaya wala nang epekto kung masama man ang aking sinasabi, no? O yung aking sinabi noon. Sandali. Totoo po na pinalaya tayo ng ating Panginoon Diyos. Pinatawad na ng ating Panginoon Diyos mula sa lahat ng kasalanan ng nakaraan. Ngunit, ang ating mga sinasabi sa kasalukuyan ang magtatakda kung anong uri ng kinabukasan ang ating patutunguhan. Paano kung nagmamatigas? Ano po ang dapat sabihin natin at gawin? Okay. Sa ating lahat, ito po ay nagpapaalala. Maaari nating sabihin sa ating mahal na kapatid, mahal na kamag-anak, mahal na kaibigan, mahal na katrabaho, o sino mang tao na mga taong parang tila hindi nakikinig o nagmamatigas sa mga puso. Maaari nating sabihin sa kanya na hindi natin siya kinokontra dahil gusto natin siyang ipahiya o ibaba. No? Kasi kalimitan sa mga taong yan, lalo na yung mga nagmamataas, hindi, dapat ako ang bida. Di ba? Dapat ako masunod, Pero minsan, kahit na, alam niyo, pinag-aralan namin sa Leviticus chapter 5 kahapon, na yung mga, sabi nga ay, minsan nananahimik na lang tayo, bahala ka. Sa mga taong ayaw makinig. Hindi po, hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon Diyos yan Yung nananahimik na lang tayo na hindi natin sinasabi sa kanya kung paano niya i-correct yung sarili niya. Maaaring hindi siya sumunod dahil may sarili siyang pag-iisip. Pero kapag nasabi mo na, at least nasabi mo na, na-correct mo na siya, natulungan mo na siya. Dahil sa kaugnay na ating pinag-aaralan ngayon, napakahalaga po na sabi nga ay kausapin natin ang mga taong ito. At pwede nating sabihin sa kanya na kinakausap natin siya dahil napakahalaga niya sa ating Panginoon Diyos. At yan naman ang katotohanan. No? Hindi natin siya kinakausap para ibaba siya o ipahiya siya. At maaaring sabihin din natin sa mga taong ito na tayo ay nag-aalala lamang dahil sa kung ano ang maaring kahihinatnan na kanyang buhay. Maaring lumayo siya sa gawain o sa ano pa man ang kanyang pinaniniwalaan at maaring mapahamak sa bandang huli. Maaring sabihin natin sa kanya na gusto lang nating manatili siya sa tamang landas. Ligtas na laging kasama ng ating Panginoon. Sabi nga sa atin, di ba, ng Ephesians chapter 4 verse 15. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Amen. Hindi ito ibig sabihin na gusto lang nating siyang ipahiya, kundi sa diwa po ng pagmamahal. Pwede nating ipakita na gusto lamang nating sabihin na hindi para tayo ang masunod, kundi ito po mismo ang sinasabi ng Panginoon. Maaari nating sabihin na siya pa rin naman na makapagpapasya, subalit gusto nating sabihin kung ano ang sinasabi ng talata o sinasabi ng Panginoon patungkol sa nakikita nating
emosyon niya o kanyang pag-uugali. Dahil hanggat may pagkakataon, kailangan po nating ibahagi ang katotohanan. Sabi nga sa atin din ng 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawing iyan, mahinahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Amen. No? Tandaan po natin, ang pagiging matibay ay maganda kung ito ay nakatindig sa ating Panginoon Diyos. Pero kapag ito ay ayaw ng tumanggap ng liwanag at pagtatama, ito po ay unti-unting nagpapahina ng iyong sarili. Kaya nga po, ang pusong ayaw magbago ay hindi mapagpapala. Gaano man ito katatag sa sariling paninindigan. Sabi nga rin po sa atin ng Proverbs 28 verse 14. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Yan. Makakala natin, invento lamang po yun. Ano? Hindi ho. Yun po sabi ng Proverbs 28:14. Mapalad ang taong laging may takot sa Diyos. Ngunit, kung sino nagpapatigas ng kanyang puso, ay mahuhulog sa kapahamakan. Tayo po ang humahawak ng ating mga desisyon. Totoo naman po yan. Desisyon ko yan. Akong bahala dyan. I am the Lord to myself. Minsan ganun po yung ating attitude. Tandaan po natin, ang ating Panginoon Diyos ay handang maghintay. At tayo rin, bilang mga kapatid sa Panginoon, ang taong nahuhulog, hintayin lang natin. At kapag bumalik siya, i-welcome natin. Kaya nga, kumisan, may mga tao na talagang lumalayo. Dahil nga minsan, sa buhay natin, alam niyo, pinakamahirap na kalaban yung kahihiyan, no? Kahihiyan ng salita. Kaya nga, death and life, ang salita ay pwedeng maging kamatayan at pwedeng maging buhay. Minsan nakakalungkot yan, pero minsan kinakailangan lang din natin, sabi nga ay ipanalangin ng mga taong yan at ipaalala sa kanila na tayo ay nag-iintay lamang. Kaya nga po, sabi rin sa atin ng Galatians chapter 6 verse 1. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ang matuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Amen. Sabi nga, kung sakaling may magawa ang isang tao ng pagkakamali, no, tayong mga pinapatnubayan ng Espiritu ang siyang dapat magbalik sa tamang landas ng may diwa at kahinahunan. No, kaya nga po, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, ang mensaheng ito po ay hindi lamang para sa panahon ni Solomon. Ito po ay napakahalaga rin po, lalo na sa ating buhay ngayon. Sa panahon ngayon na maraming salita at impormasyon, no, araw-araw po tayo ay nakababasa, nakaririnig at nakapagsasalita ng napakaraming bagay. Sa social media, sa trabaho, sa pamilya, o sa mga kaibigan. Minsan, hindi na natin namamalayan na nagpapalaganap na tayo ng takot, pagdududa, reklamo, o maling akala. Ngayon,
alam na natin ang katotohanan. Masasabi natin, bawat post, bawat komento, bawat kwento, at bawat sagot ay may kapangyarihang magdala ng buhay o magdala ng pagkawasak. No? Kaya nga, minsan, magtataka ka na lang yung iyong dating nakikitang lagi mong kasama, nawawala na yan, uti-uti nang lumilihis ng landas. No? Kasi nga po, ay dahil sa maling pagkaunawa. At ito rin po ay nagpapatungkol sa ating pakikitungo sa isa't isa. Maraming hidwaan, pagkawatak-watak, at nasisirang ugnayan ang nagsisimula lamang sa maling paggamit ng dila. Ngayon, alam na natin ito. At ito naman po ang hamon. Huwag gamitin ang salita para manira. Magtangkang maghari o magpanggap. Gamitin ito upang magpagaling, magpalakas, at magturo ng katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid at miyembro ng ministeryo. Kapag sabi nga ay merong pagmamatigas, no? O yung sabihin natin ay nagmamatigas ang ulo, ang puso, no? Kaya nga po, ito po ay paalala sa ating, mismo sa ating sarili. Minsan tayo rin ayaw makinig, ayaw tumanggap ng pagtatama, at ipinipilit lang natin ang sarili nating gusto. Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Nakikinig ba ako kapag itinatama ako ng salita ng Diyos o ng aking mga pinuno? O nagpapatigas lang ako dahil ayaw kong mapahiya o magbago? Yun yung mabigat no? Yung dahil sa napahiya siya, dahil nabuko siya, lalo pa siya nagmamatigas. Yun yung matinding kalaban ng isang Kristiyano, no? Yung hindi marunong, sabi nga ay imbis na magpakababa, no? Ay lalo pa niyang ipinatitigas yung kanyang kokote at ang kanyang puso, na nagdudulot naman ng kapahamakan sa kanya. Dahil hindi naman pwedeng tayo masunod kasi ang Diyos ay siya yung Diyos, no? Kaya nga po bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating sinasabi ang pinakamalinaw na tanda kung sino ang ating pinaglilingkuran. Kaya makikilala mo yung tao Sino ba pinaglilingkuran nito? Kung si Jesus ang Panginoon ng ating puso, na rin ang dapat Panginoon ng ating dila, ang ating buhay at ang ating salita ay dapat na magkatuwang. Ibig sabihin po na ang bawat bagay na lumalabas sa atin ay nagpapatotoo na siya ang buhay at kumikilos sa atin. No? Ito po itungkulin natin na maging liwanag. Sa mundong puno ng kasinungalingan, kawalan ng pag-asa at matigas na puso, no? Tayo po ang dapat magsimula. Simulan po natin sa sarili nating mga bibig ang pagbabago. Wag po nating antayin magbago muna ang iba, no? Hindi po mangyayari 'yon. Dahil tayo po ang sabi nga mamumuno sa pagsasalita ng katotohanan. Ikaw, tayo, sa atin po yung magmumula, no? Ang katotohanan, sabi nga yung pagsalita na may katotohanan at may pag-ibig. Dahil ito po ang tanging paraan upang makita nila ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga po mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ayon po sa neuroscience, no? Kapag paulit-ulit nating sinasabi ang isang bagay, mabuti man o masama, nagbabago ang struktura ng ating mga utak ayon dito sa ating mga sinasabi. Kapag laging takot o reklamo ang lumalabas, lumalakas po ang bahagi ng utak para sa pagkakabahala. Tandaan po natin, ang takot ay hindi naman nagmumula sa mga bagay na nasa paligid natin. Sa'yo din mismo. No? Kapag pangako ng Diyos ang lagi nating napapakinggan, lumalakas naman
ang ating mga pag-asa at katatagan. Ito po ay tinatawag na self-fulfilling prophecy. No? Yan po yun. At kung meron po tayo niyan, lagi tayo nakikinig, umaattend ng Bible study, yun po yun. Nagkakaroon tayo ng self-fulfilling prophecy. No? Ito pala sinabi ng Panginoon. Hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwan. Ito pala sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, ako'y pinagaling na niya. Yan po, nagkakaroon ka ng self-fulfilling prophecy. Pero kapag ang sa buhay mo, ano ba ito? Ganito na naman ang buhay ko. May sakit na naman ako. Kukunin na yata ako ni Lord. O kaya, ganito na yata yung buhay ko. No? Yan yun. Self-fulfilling. Ikaw mismo ang nagdadala ng iyong kinatatakutan. Dahil ang iyong sinasabi ay nagiging daan para mangyari ito. Alam na this. Na? Sabi nga po ni Charles Spurgeon, your words are the steering wheel of your life. Not just the horn that makes noise. No? Napakaganda, no? Ikaw ang nagmamaneho ng iyong buhay. Gamit ang iyong sinasabi. Sabi rin po ni Kenneth Wuest, no? Sabi niya doon, faith begins where the will of God is known and is released when the will of God is spoken. Hindi ito sapat na alam mo ang pangako ng Diyos. Ibig sabihin doon, kailangan din itong lumabas sa iyong bibig. Kaya nga po, paano natin isabuhay ang lahat na ito sa ating pag-aaral na ito? Una, siyempre, suriin muna natin. Bago magsalita, maaari nating itanong, ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos? Ito ba ay nagdadala ng buhay? Are we speaking life? No? Ikalawa, palitan natin ang masama ng totoo. Kung sanay tayong magreklamo, simulan naman natin kung ano ang pangako ng Diyos. Imbis na magreklamo tayo, tingnan natin ano ba yung pinangako ng Diyos sa buhay natin. At ikatlo, no, gamitin po natin ito para palakasin ng iba. Huwag po natin gamitin ang bibig para humusga, magchismis, o kung ano pa man. Gamitin po natin ito para ipaalala kung gaano sila kamahal ng Diyos. Ikaapat, humingi ng tulong. Ibig sabihin, ipanalangin araw-araw. Humingi tayo ng tulong. Kanino? Sa ating Panginoon. Kaya nga humingi tayo ng tulong. Panginoon, ikaw na po ang maging bantay ng aking bibig. Pwede ba natin sabihin yan? Panginoon, ikaw na po ang maging bantay ng aking bibig. Okay, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, tandaan po natin ang bawat salitang lumalabas sa atin ay sabi nga, alinman sa buto ng pagpapala o ugat ng problema. Pwede po yan maging buto o yung binhi. No? Pwede yan maging binhi ng pagpapala o ugat ng problema. Hindi natin, sabi nga po, hindi natin mababago ang ating buhay kung hindi natin babaguhin ang ating mga sinasabi. Posible po yan. Kaya nga, sa akin pong pagtatapos, no? Ito po ang hamon sa atin ngayon. Hindi upang maging perpekto sa ating pagsasalita gamit ang sarili nating lakas, kundi ito po ay paalala na ang bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig, maliit man o mahaba, ay may bigat, may direksyon at tiyak na magbubunga. Huwag na po nating ituloy ang paniniwalang salita lang naman yan. Opo. Huwag din po tayong magkunwari na maayos ang lahat kung hindi naman itutugma sa katotohanan ng Diyos. Sa halip, simulan po natin ngayon na suriin ang ating mga sinasabi.
itama ang ating mga pananaw at hayaan natin ang salita ng Diyos ang magdikta ng ating pahayag. Para bang, Panginoon, sinabi mo, hindi mo ko iiwan at pababayaan. Maghari ka sa buhay ko. Parang gano'n. No? Kaya nga po, suriin natin ang ating mga sinasabi. Itama natin ang ating pananaw. At hayaan po natin ang salita ng ating Panginoon Diyos na magdikta ng ating mga pahayag. At kapag may nakikita tayong nagmamatigas, sabihin natin ito ng may pagmamahal. Dahil ang Espiritu ng Diyos lamang ang tunay na makapagpapalambot ng puso. Tandaan po natin, tayo ang magsasabi kung ano ang uri ng buhay ang ating aanihin. Piliin po natin ngayon ang salitang nagdadala ng buhay dahil ito ang kalooban ng ating Panginoon para sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Yan po kung magtatapos at ngayon naman tayo tutungo sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Magandang umaga po muli. Dito po sa ating talata na napag-aralan ay pinapakita po na ang kapangyarihan ng pananalita. Kung tayo po ay nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa, ito ay nakakaapekto sa iyong sarili at sa iyong kapwa na pinagsabihan din. Kaya dito po ay natutunan natin na ang ating mga salita ay may dakilang kapangyarihang magdala ng buhay at kamatayan. Kaya't nararapat na maging maingat tayo sa bawat bibitawan ng ating pananalita sapagkat aanihin natin ang bunga ng ating mga sinasabi. Kung tayo po ay nakapagbitaw na ng salita sa ating kapwa, hindi na po natin yung mababago. Sabi nga po, mas mabuti pa yung yung physical. Kasi yung physical, magkapasa ka, mawawala. Pero yung salita na ibibitaw mo sa iyong kapwa ay kahit kayo ay magkasundo na, pero hindi niya malilimutan kung ano man yung masasakit na salita na ibinigay mo sa kanya. Ganon din kapag magagandang salita naman ang ibinigay mo sa kanya, yung mga encouragement na ibinibigay mo, yung word of God, iyan po ay mananatili sa kanya. Hindi rin niya malilimutan na ikaw ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kaya po ang pananalita po ay double-edged sword. Nakakamatay at nakakabuhay. Kaya po pag-ingatan po natin ang ating pananalita na ating sinasabi. Kaya po sa bawat binibitawan ng ating pananalita ay dito po ay nagkakaroon ng buhay at kamatayan. Gamitin po natin ang ating dila upang magbigay ng pag-asa, pagpapalakas ng loob, pagpapalakas ng loob, maghatid ng pag-asa sa kapwa, maghatid ng pag-asa sa kapwa upang sa ganun ay magkaroon sila ng pag-asa kung sila man ay, kung makakausap natin ay mayroong mga pinagdadaanan, ay yung pananalita po na ating natututunan dito sa ating devotion ay iibahagi po natin sa iba nang sa ganun magkaroon din po sila ng buhay na kagaya ng buhay na naranasan natin sa piling ng ating Panginoon. Huwag po tayong manakit, huwag tayong manira, magchismis ng ating kapwa. Sabi nga po kanina sa social media, napakabilis pong magkaroon ng epekto sa bawat isa sa atin ang social media. Kaya pag-ingatan po natin lahat ng ipinapasok natin sa ating isipan at ating puso sapagkat ang ating pong isipan at puso ang nagdidikta sa ating dila upang magsalita ng maganda at hindi maganda sa ating kapwa. Kapag po ginamit po natin ang social media, kagaya ng ginagawa natin ngayon, nagbabahagi tayo ng salita ng ating Panginoon, ay marami po ang masasagip sa kanilang mga pinagdadaanan. Marami po kasing mga tao na hindi na alam ang gagawin sa kanilang mga problema, kaya po nahihirapan sila kung sino ang lalapitan, sino ang pagkakatiwalaan. Pero yung mga gantong encouragement po na binabahagi natin, dito po sila nagkakaroon ng lakas
upang lumaban sa buhay at lumapit sa ating Panginoon. So, yun po, ating po pag-ingatan ang lahat ng ating mga pananalita at di ito po ay nawa yung ating mga pananalita ay magkaroon ng buhay sa ating kapwa at hindi tayo makamatay sa ating kapwa. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Ngayon naman tayo po itutungo sa ating mga kapatid online. No? At tayo po ay sinamahan dito sa ating unahan. Yan, kasama po natin ay ang Arocena family mula po sa Liliw, Laguna. Pinangunahan po tayo dyan ni Nay Edna Arocena at pagbati natin sa kanyang buong pamilya dyan po sa Liliw, Laguna, ang bayan ng Magigiliw. Yan, no. Akala ko bayan ng Chinelas, no. Yan, pero bayan po ng Magigiliw yan. Magigiliw po mga tao dyan. Yan, at tungo naman po tayo sa Barangay Concepcion, ang bayan ng mababait. Yan, sabi daw, mababait. No, yan. Yan, kasama po natin ang pamilya Tanyo, Azucena Tanyo, yan sa pangungunan ni Kumaring Carmelin, at syempre pagbati rin natin kay Brother Arthur, at syempre sa kanilang mga anak, kay Julene at kay Pau, no? At ganun din sa aming inaanak dyan, no? Si Tyron at si Janessa. Siya na ho kayo, medyo yung gamot ko kasi talagang medyo parang groggy pa ako no, dahil doon sa gamot, no. At kaya medyo minsan nawawala ako sa akin iniisip dahil po sa nakakaantok ko talaga yung gamot. Yan. At tungo naman po tayo sa Villa Escudero, ang bayan ng basta yun. Ang bayan ng pagitan ng San Pablo at ng Chaong, no? Yan, kasama po natin ang Patual family. Yan, at syempre pagbati rin natin kay Ate Lisel Dalangin at sa inyo pong buong angkan, no? Pagaling po kayo na imini, no? At yun din, no? Nasundan po yan ng ating kapatid, no? From Chaong, no? Yan, Bulakin Chaong, kasama po natin, no? Yan ang ating kapatid, no? Yan si Nay Marta. Siyempre pagbati rin natin kay Kuya Chris, no? At Tilyaga at kay Nay Gori Benaluz, no? Pagaling din sa namamagang kamay, no? Kay Nay Lina, kay Iyasel at kay Inigo, no? Yan, mula po dyan sa bayan ng masisipag, no? Kasi sabi nga, sa Chaong walang tamad, no? Pero nakaganon yung tiyan, ano? No? Pero, okay. So, yan, no? At, sino pa ba? Yan. At from Osamis, no? Osamis City, yan. Kasama po natin ating kapatid, no? Yan, si Doktora Julia C. At syempre pagbati natin dyan kila Sir Dodong, kay Johan, kay Kerwin, at kay Jansen. Yan sa Osamis City. Isang mapagpalang umaga po o maayong buntag sa inyong tanan. Yan, tama? Yan. At kasama rin po natin mula po sa bayan ng Santo Angel, ang bayan ng Santo Angel, no? Ang bayan ng ano bang bayan ng Santo Angel? Basta yun lang. Kung ano mang bayan ng Santo Angel, no? Yan, kasama po natin ating kapatid, no? Si Sister Manilyn Mendoza. Dahil hindi tayo magaling sa mga bayan, itigil na natin yan. Ano? At sino pa po ba? Yan. Kasama rin po natin ating kapatid from Manhattan. Yan, ating kapatid na si Sister Nella Nunoso. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong buong pamilya. At nasundan yan mula sa bayan ng Lumban, Laguna. Yan, kasama po natin si Wilma
mandigma. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan, ang ating mga mananahi. Yan. Siyempre, kasama rin natin ang aking nanay. Siyempre, kasama natin ngayon. No? At pagbati rin natin, no, sa ating kapatid kay Nay Remy Alinea. Yan, from Dolores, Quezon. Yan, isang mapagpalang umaga po. At pagbati rin natin sa ating kapatid from Bacolod City. Kasama rin po natin ang Pios family. Yan. At kasama po natin yan sa pangunguna ng ating kapatid Kuya George Pios. No? At kasama rin po natin ngayong araw na ito, no, ang Rodriguez family. Yan, kasama po natin si Brother Greg, no, Rodriguez. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. At sino pa? At from Kapas Tarlac, kasama po natin, no, si Apong Tina. Yan. At pagbati na rin natin dyan, ano, kay ating partner dyan, kay Architect Arnel Capadosa. Yan. Isang mapagpalang umaga sa inyong buong pamilya. Mga anak, mga apo, yan, lahat-lahat na. Yan, salamat kapatid na Sister Manilyn Mendoza, no? At purihin ating Panginoon Diyos. At ngayon, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan. Tunay nga po, minsan, Panginoon, ang salitang ito ay nawawalan, Panginoon, ng pagtutuon namin ng pansin. Kaya, Panginoon, salamat po sa aral na ito na iyong binuksan upang kami, Panginoon, ay mapagpala ng iyong mismong salita. At may tuwid, Panginoon, ang aming mga maling kaisipan, gawain, at mga walang bahala, Panginoon, sa mga sinasabi. Na ngayon sa mundong ito ay laganap at wala nang kinatatakutan, Panginoon, ng pagbibitaw ng salita. Salamat, Panginoon, dahil magbukas nawa, Panginoon, ang mensaheng ito upang mabago ang aming isipan, ang aming puso, at ganoon din sa aming mga kapaligiran na magturo, Panginoon, sa amin kung paano namin tindigan at kung paano namin, Panginoon, iwasto ang tamang pananalita. Magkaroon ito ng buhay, hindi ng kamatayan o pagwasak sa relasyon ng bawat isa. At patuloy naming dalangin na sa iyong pagpapala, sa iyong patnubay, magbigay ka ng liwanag upang gawin namin ang nararapat at tama ayon sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay dumadalangin sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, na lalo na sa kagalingan ng mga karamdaman. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa iyong patnubay at gabay, ikaw po ang aming Diyos na nagpapagaling. Ganon din, Panginoon, sa aming mga pangangailangan, lalo na sa mga kapatid namin, Panginoon, na tumutungo sa mga malubhang karamdaman, katulad po ni Nay Josephine Maranan, O Lord. Dinadalangin po namin ang mga taong walang kakayahan o sino mang, Panginoon, na sumasapit, Panginoon, sa mga karamdaman, O Lord. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang iyong kagalingan. Ganon din kay Nay Winnie. Yan, sa lahat sa amin, Panginoon. At patuloy niyo pong ingatan at patuloy niyo pong pagalingin kay Kuya Chris, kay Nay Gori, O Lord. Sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy po namin idinadalangin ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyong patnubay at gabay. Maghari ka sa aming isipan, sa aming puso, ganun din sa aming salita at sa lahat ng aming gagawin. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. And this are praying in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Paalala, bukas na po ang ating medical mission sa Bulacan. No? At kung sino man po ang nagnanais, no, na magpalinis ng ngipin, no, magpabunot
no, yung pong mga pustiso o ngipin, magpabunot na po kayo ng ngipin. Baliktad. No. Yan, tayo po ay, meron po tayong medical mission dyan sa Bulaking Chaong, headed by Dr. Artiliaga and Dr. Folax, no. Yan, tayo po ang napili, no, ng mga mabubuting pusong kapatid nating mga doktor upang magkaroon ng medical mission, no, paglilinis, no, ng mga ngipin, ano, at may mga ilang gamot pong mga dala doon, ano, at kung kayo man po ay bakante, no, ay hindi ko lang po alam kung puno na ho yung listahan, ano, pero ganun pa man, no, mag-message na lamang po sa aming kapatid kay Sister Nela Nunoso na ngayon ay kasama rin po natin, ano, o dito sa comment section nito, ano, kung kayo po ay malapit sa Bulaking Chaong, Quezon, ano ho, yan, meron po tayong medical mission dyan. At purihin po ang ating Panginoon Diyos na siyang tunay na gumagawa, kumikilos, at patuloy na gumaganap ng lahat ng yan. Ano ho. Sa Diyos po ang papuri sa lahat ng yan. At magkakaroon din ho tayo ng praise and worship, no ho, sa umaga pa lang, no, may praise and worship tayo diyan at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At balita ko ay meron din pong magaganap na water baptism, no ho. Kaya purihin ang Panginoon Diyos, no, sa tagumpay na yan. Ngayon pa lang, no, ay pagpupuri at pasasalamat na sa Panginoon sa kanyang pagkilos, no, sa lugar na yan. At nawa ay patuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Yan, kay Doktora Army Artiliaga. Yan, shout out sa kanya. Yan. Yan, at kay Dr. Falax, no ho. No, yan. No, hindi ko lang po matandaan ang pangalan. Alam nyo na. No ho, medyo bulok po tayo sa pagtatanda ng pangalan. No ho. Yan. At purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Diyan po tayo magtatapos. No ho, tayo po yung nakapag-shout of victory na. At ngayon naman, at yung pagtatapos, God's morning, everyone. Signing up.